Ay, ito mga kababayan Ako hindi naman, in fairness to be fair naman dito kay DILG Secretary John B. Cremulya, ako bilib ako rito mga kababayan. Palakpakan natin. Humingi ho ng tawad sa ginawa niya hong aksyon nung nakaraan. In fairness naman, palakpakan natin. Palakpakan natin siya. Oo. Kasi dito nagsimula yan di ba kasi nagkaroon ho, although nasa city ordinance naman to, nabawal nga yung mga naglalakad, nasa kalsada, nakaubad, matagal na yan. May mga city ordinance nga rin tayo na bawal pumito Hindi kailangan ng warrant to. Pag pumito ka, 100% kulong ka. Depende na lang kung magre-reklamo yung babae. Depende na lang. Problema kasi minsan sa babae, kapag pogi ang pumito, hindi bastos. Pero pag ang pumito, kamukha ni... Sino ba itong vlogger na ito? Pambansang ano ba ito? Pambansang... anong pangalan nun? Pag yung pag ang kamukha yung DDS vlogger na pambansang yun yung YouTube channel niya, pag yun ang pumito, bastos daw. Pero pag ang pumito, kamukha ni Chris Ulo, kasingkit ni Chris Ulo, proud na proud sila. Naman ang hirap sa inyo girls Pag ang pumito, kamukha ni Sernyak, Sernyak tuloy ni Sernyak, basto sa inyo. Pagka kamukha ni Takeru Miyamoto, okay lang. Hindi bastos, respeto. Magulo kayo Yan, city ordinance din yan. Pag pumito kayo sa babae, bawal yan. Maraming batas dito sa Pilipinas na hindi na natin nararamdaman. Walang masyado nagpapatupad. Kaya tuloy ito nagkabiglaan. Nagkabiglaan. Kala tuloy walang mga ganyang batas. Dito nagsimula yun Ano ba yun? Play nga natin ito. Ito ba yun? Dito yun play natin. Nakikinig kami sa radyo, nakikinig kami sa balita, power sa kalsada lang. So hindi naman po public na daanan. Dapat po meron po talagang abiso. Ma'am, bakit po yung kailan sinasabi niyo? Ganito po. Siyempre nag-aayos po ng bahay. Naghahalo lang. Eto lang naman sa gilid. Hindi naman naka-public na yan. Titikitan. Dapat po magkaroon po kayo ng abiso. Dahil daw po saan, ma'am? Bakit po titikitan? Nakahubad daw po. Okay. Siyempre maghahalo ka. Sa sobrang init ngayon. Ay, ito lang naman po yung bahay namin. Sino ang nakahubad? Si Johnny. Kasi simple nagkakalo mainit. Ma'am, ano pong binigay sa inyo? Wala. Ayan, ticket po. Ano daw po gagawin namin sa ticket? Siyempre, babayaran namin yan doon sa munisipyo. Alam niyo naman kung magkano. Hindi po namin alam kung wala nga pong abiso. Dapat po may abiso, di ba? First offense, second offense, third offense. Dapat may ganun o kaya may warning. Hindi po kagad ticket. Sa kanila, ticket agad Warning po dapat kaagad. So ma'am, hindi niyo po alam na bawal ang nakahubad. Ganito po, bawal. Alam po namin. Excuse po Alam po namin na bawal. Doon sa mga public na ganyan, katulad niya, nakikita ka. Ito lang naman ang bahay namin. Natural lang po. Natikitan pa. Okay. Dapat po ba yun? Dapat nagpapabiso sila. Bawal din sa mga iskinita nyo na maghubad. Alam po namin, bawal uminom. Bawal bawal. Nakikinig kami sa radyo, nakikinig kami sa... Ayan yun. Diyan nagsimula yun. Ayan nag-viral ho kasi ito. Sabi ko nga tayo, pabor naman na ipatupad ng Philippine National Police ang mga city ordinance. Para ikakabuti, ikakaganda, ikakaayos ng ating mga lungsod. Especially nandiyan dyan ang mga turistang foreigners. Tapos nakikita ganyan mga itsura natin. Nalalait tayo. Okay yan, walang problema dyan. Kaso nga lang, dapat iayos natin ang pagpapatupad. Yung tipong hindi naman mararamdaman ng ating mga kababayan na para bang nagiging antay-mahirap na ang dating. Alam mo naman ng mga Pilipino,
especially mahirap. Ano yan, maramdamin yan. Especially yung maraming utang. Nakaw, mahirap, maraming utang, di makabayad ng bills. Ibang kalooban yan. Maano mo lang konti yan, kung ano-ano na sasabihin yan. Bakit mahirap lang ako? Ginaganyan nyo kami. Maramdamin yan. Hindi basta-basta yan. Sensitibo ang mga puso niyan. Niniwala kayo? Press 2. Ano yan? Iayos natin kasi nga mga kababayan. Sabi ko nga medyo ano pa nga ito wrong timing. Kasi nga alam mo, ang nagiging ano kasi ngayon na ibang DDC, ibang Pilipino kababayan natin. Puro ganito na lang sinasabi. Inuunan niyo yung mga nakahubad, nasa ng maleta. Puro gano'n na lang mga nababasa mo sa comment bakit yun ang hinuling yung nagnakaw sa kapitbahay nasa ng maleta. Bakit yun ang inuna nasa ng maleta. Tapos sabi pa rito, Secretary John Vic, ba't inuuna mo yung mga nakatopless nasa ng maleta? Ano naman kinalaman? Alagi. Ano naman kinalaman ni Secretary John Vic Remulla sa mga mali-malitang nabigyan? Alagay pag-uhulihin niya, nababanggit pa lang, iniimbestigahan pa lang. Alagay pagpasukin niya sa bahay nila yan. Natural, hindi rin naman kikilos yan kung wala namang warrant. Ano ba naman kayo? Hindi naman katulad kay Digong yan na wala naman mga kaso mga nagsisimatayan. Hindi naman administrasyon Duterte ngayon. Kung ano-ano na kino-comment ba't yung hinuli yan? Ba't di nyo hulihin yung mga binigyan ng maleta? Ba't hulihin wala pang warrant? Ano naman kayong mga nangyayari sa inyo? Masyado na kayo nagiging maemosyon. Alam nyo naman tao, pag masyadong maemosyon, katangahan ang lumalabas sa bibig. Sipin mo nagpapatupad ng city ordinance, sasabihin mo, bakit nyo pinapatupad dyan? Nasaan ang mga nag-deliver ng maleta? Ang layo ng... Buti ang layo ng connect. Ito inulit natin Pabor tayo rito sa city ordinance na ito, pero dapat isaayos natin. Ipaliwanag ng ni Secretary DILG John Vic Remulla, ganito ganyan, sa mga provincial mga direktor, mga gusto na magpakababa sa pinakamababang pulis para may patupad ng tama. Di ba? Yun yung sinasabi natin At sabi ko, parang wrong timing ito, Secretary John Vic. Although, pag sinabi sa akin, Chris Ulo, city ordinance yan. Yun na nga po, sir. City ordinance yan. Dapat dati nang pinatutupad yan. Bakit ngayon lang? Alam mo naman ang Pilipino ngayon, sir. Ang nalalaman mga korupsyon sa maleta, ganito, ganyan. Pagka na bad trip yung mga ganitong tao, kayo nga naman, aminin nyo, kay PBBM na naman magagalit itong mga ito. Press 3. Aminin nyo. Kay PBBM na naman ang baksak ng galit itong mga ito. Dahil naman, kay BBM na naman, kay Pangulong Bongbong Marcos na naman ang baksak nito. 100% yan. Kaya sabi ko, medyo wrong timing ito O kaya ipatupad ng tama. Yung sabi ko, hindi nila mararamdaman parang anti-4. Kasi, tingnan mo, taas ng bilihin, taas ng gasolina. Tapos, hirap pa mga sumakay ito, dahil walang mga sasakyan. Tapos sasabayan pa ng ganito. Masyadong ewan ko ba kung nauunawaan nyo ako.